Invitation nga kami sa kanya eh. Could they also make of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar, na hindi sila mismo Kaya nga, nakausap, staff lang. that's all under consideration paggawa namin ng committee report. Mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yun ang sinasabi ko sa kanya when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailan meron ka pinangawakan na mailinig mo yung pangalan at sa hawak mong dokumento. Kung wala, wag mo na lang sabihin. Okay. Pinky, sabi niya, kung wala kang hawak na, parang sinasabi niya eh, kung wala kang hawak na ebidensya, wag mo na lang banggitin yung pangalan. Diba? Eh, ganyan din naman yung ginagawa ni Ombudsman. Kung wala kang hawak na warrant of arrest, wag mo nang banggitin. Sabihin na, hindi, iba naman yun. Parehas din yun. Ha? Pag ginagawa sa inyo, ayaw nyo. Pero ito masasabi ko sa iyo, Pinky, relax ka lang. Kasi bakit? Part 1 yun. Ilalabas niya ng ebidensya. Tatandaan mo. Kung totoo yung sinasabi ni Saldi, and I believe, hindi man sakto yung pagkakasabi ni Saldi, hindi makakagalaw si Saldi at possibly mastermind talaga yan si Bongbong. Maraming hawak yan na ebidensya. Relax ka lang. Part 1 lang daw yan. May timing dyan. Tinuturing na kwentong walang halaga ang pasabog ni Saldico sa kabila ng eksplosibong testimonya at mga dokumentong ibinahagi ni dating Ako Bicol Representative Saldico sa kaniyang social media para patunayan umano ang utos ni Pangulong Marcos sa 100 bilyong budget insertion ay naninindigan pa rin si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi pa rin ito maituturing na ebidensya. Giit ni Lacson, mananatiling narasyon o kwento lamang ang mga pahayag ni Saldico hanggat hindi niya ito isasalaysay sa ilalim ng panunumpa. Dagdag ng senador, maaaring payagan ng Senate Blue Ribbon Committee si Saldico na tumestigo sa Philippine Embassy o Consulate Embassy kung tunay itong hindi makauwi dahil sa ipinapahayag nitong banta sa buhay. Kaya naman ayon pa nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, pag against Romualdez at BBM, walang halaga pero puro iwas investigasyon. Bawat sinasabi sa hearing ay dapat bigyan ng pansin at imbestigahan. Ipatawag ang mga taong nasambit. Huwag mo nang gaguhin ang mga Pilipino. Nakakarami ka na. Ping Lacson, ikaw ang walang halaga sa amin dahil sa mga pinaggagawa mo. Sana mahiya ka naman sa mga Pilipino at sa pamilya mo. Masyado kang halata na wala na ang paggalang namin sa iyo. Mukhang nabahagian itong si Lacson sa 100 bilyon pero kung ang itinuro ni Saldico ay mga Duterte, sigurado sasabihin niya matibay na ebidensya ang mga isiniwalat ni Saldico kahit hindi pa nanumpa. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Nagladlad si Pinky. No, sige, pasok. Pasok na, walang probative value. Kasi hindi naman under oath eh. So, ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yun? Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Alam mo, eto yung state, mamaya hihimay-himayin po natin yung video ni Saldico, napaka-importante niyan. Pero bago yon, pag-usapan muna natin yung mga abogado ni Bongbong Marcos O ito, hirap na hirap. Abogado number 1. Hoy. Di umano. No, si Pinky Lacson. Grabe, no? Alam nyo yung statement ni Saldico na yon. Lumabas ang totoong yung mga nakatago na hindi naglaladlad. O ngayon, labas ang mga abogado ni Bongbong Marcos, labas ang mga tagapagtanggol ni Marcos, pati simbahan, pati yung kaaway ni Bongbong Marcos, pati mga NPA, nagsilabasan. Alam natin ngayon, di ba? At least ngayon malinaw. Kasi before, dalawa yung names that cannot be mentioned. Si Tambi at si Bongbong. Na-mention na si Tambi. Si Bongbong wala pang nagtuturo, wala pang nagdidirect. Ngayon, na-mention. O di, biglang lumabas, pati si Chanko, nag-abogado kay Bongbong Marcos. O di ba? Makikita natin ngayon kung sino talaga yung habol ay matukoy yung mastermind or ang habol
ay mailayo ang usapin kay Bongbong Marcos. Di ba litaw na litaw? Even the Pink. At marami tayong pag-uusapan sa Pink. Ang hirap ng kalagayan ng Pink ngayon. O, pasok! Tapos siya rito, mag-take out siya at sabihin niya yung statement niya, then yun ang may probative value. Pero what do you make Eh papatayin nga siya. Ikaw naman para kang hindi pulis. Para kang hindi nagtago. Eh nagtago ka rin. Oh, tapos bigla ngang namatay si Daser. Hindi ko sinasabing ikaw may kasalanan noon. Pero may ganung issue. Pagka may nalalaman, may namamatay. Oh, tapos papupuntahin mo dyan. Eh hindi nyo naman maprotektahan. Sasabihin nyo, si Diskaya nga, hindi nyo bigyan ng pasok sa witness protection program eh. Si Saldi pa. Oh. Ikaw naman, mag-isip-isip ka rin. That's sir, kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap million. pag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president. Anong, Why would yun, ano, teka muna, Pinky. Anong why? You are not defending the president. You are defending the president. Ayan, ano yung ginagawa mo? Di ba? Nag-aabogado ka doon sa presidente kasi simple lang yan eh. Ikaw bilang Blue Ribbon chairman, dapat, sige, may lumalabas na ganyan. Hindi ikaw abogado nung kung sinong partido. Tanggapin mo lang kung may pumapasok na ganyan, di sasabihin mo, sige, imbitahan natin siya. Or baka meron siyang mapakitang ebidensya at titingnan natin. Hindi yung pinagtatanggol mo si Bongbong. Siguro tanungin din natin si Bongbong. Di ba? Anong masasabi ni Bongbong? Ibig sabihin nakagitna ka. Kahit yung mga katulad mong Peng, ikaw Pengke, halatang halata. Alam nila kampo mo. Alam nyo, ito sample lang. Malalaman mo yung demonyo. Ito hindi connected kay Pinky. Ha? Yung demonyo, kakalabanin yan yung kaaway. Tama o tama-tama. Pero pag parehas kayo ng tono, halimbawa, maling katuruan, hindi kanyang kukontrahin, hindi kanyang papatayin. Tingnan nyo anong pinapatay. Di ba? Anong punto ko lang dyan? Bakit hindi ka binabanata ng Peng? Kasi pinagtatanggol mo si Bongbong. Halata. Hindi yung proseso ang pinagtatanggol mo. Insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Tingnan mo yung isa script nila, di ba? Bakit niya binito? Sa NEP kaya niyang gawin. Para hindi obvious. Tanga naman na itong mga ito. Ang dali-dali nung script. Kasi pag masyadong halata, alam mo sabi, siya nga ang nagpapaimbestiga. Kaya nga. Kasi alam niyang sasabog yung baho. Alam niyo yung umutot? Yan ang maingay. Sino umutot? Pero siya umutot, inunahan niya lang. Kasi alam niya mangangamoy eh. Di ba pag umutot ka, unang dadaan yan sa'yo sa ilong mo. Di ba? Lalo kung mabaho, no choice ka. Kailangan mo sabihin, sino yung umutot? Pero siya yun. Ganun ang ginawa ni Bongbong, di ba? Kaya niya pinaimbestigahan kasi talagang grabe na ang bagyo at ang baha. So inunahan niya na para magmukhang malinis. Kita mo? Yan ang script ni Claire. Siya nga ang nagpapaimbestiga. Ito sinasabi niya, dapat dadaan sa NEP. Tapos binito niya pa. Para hindi halata. Gusto mo magnakaw halata? Ito na lang isipin yung mabuti. Ang tagal ko na tong sinasabing paulit-ulit. Tatandaan nyo ito. Saldico is a party list. Party list, ilan lang boto niyan? Hindi ko minamaliit ang party list. Pero he cannot be that powerful para imanupula ang pera na walang go signal sa ibabaw. Huwag nga kayong tangang mga politiko. Party list lang yun. Hawak niya trilyon, bilyon. Siya nagdidesisyon. Tapos hindi alam ni Tambi, tapos hindi alam ni Bongbong, ang linis nyo, Teng. Ang linis nyo, Teng. Kaya ang sinasabi ko, ako, dapat din managot ang mga kontraktor at DPWH. Okay, walang problema dyan. Pero hindi naman makahagalaw yun nung walang mastermind. Sindikato tong mga to. At yung sindikatong yan, may mastermind yan. Dapat, is supposed to be that powerful para may command siya. Ano yung ganun na lang katanga si Bongbong Marcos? Bakit niya in-FLR? So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung
budget process, yung budgeting process, na nagsisimula sa NEP, na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Hindi siya part ng BICAM. Hindi sa part ng BICAM eh. Sa dapat sa NEP pa lang, sinabi niya na yung DB. Nasagot ko na yun, di ba? Para hindi halata. Okay. Ngayon, bigyan muna natin ng ano. Let's assume. Kasi sabi niya, so ibig sabihin na incredible yung Hindi, parang ang punto ni Lacson, hindi naman niya sinasabing, hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. Kaya lang, hindi naayon doon sa na-experience ni Lacson, yung ginawa ni Bongbong Marcos. Pagpalagay lang, nagsisinungaling si Saldico. Pagpalagay lang natin, nagsisinungaling. Di ba hindi ka dapat mag-take side? Being the Blue Ribbon Chairman. Dapat sasabihin mo lang, titingnan natin, iimbestigahan natin si Bongbong, imbestigahan din natin si Saldi, tingnan natin, i-connect natin. At mananawagan kami kung sino pang may nakakaalam patungkol kay Saldi at kay Bongbong ng matimbakan, timbang natin, magpasa kayo ng mga ebidensya. Tapos, di ba mukhang patas ka? Yang ginagawa mo lang, Pinky? Hindi. Mukha kang abogado ni Bongbong. Sinabihan niya ng DBCC, uy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung dito? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Saldico para sana kahit paano? Ito, okay? Tingnan yung mabuti. Nag-iiba ng tono si Saldi. Si Pinky. Nag-iiba ang tono mga abogado niya. Dati, gusto niyang imbitahan ng Zoom. Ang mga sinasabi, wag magbibig kasi pag inimbita mo ng Zoom yan, hindi mo naman na mapapasinungalingan. Mamaya magsinungaling yan, hindi mo naman makukontempt. Pero ngayon, iba na tono ni Pinky. Si Senator De La Rosa suggested Kita mo, tinuro pa si Bato. sa chat group namin. Sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath. Baka gamitin lang propaganda at kung sino-sino ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Okay. Alam mo kasi problema nyo, nag-iiba na kayo ngayon. Meron na siyang kondisyones. Ayaw na rin niya ng Zoom. Di ba? Kasi ang problema sa inyo, ang tagal pinauuwi. Hindi nyo kinansila yung passport ni Saldi. At yung pala, kaya hindi kinansila ni Bongbong yung passport na kahit meron siyang magagawa kasi pinag-stay siya doon para hindi magturo at gagawin siyang sangkalan. Siya ang gagawing parang sacrificial lamb. Lahat ituturo sa kanya. Yun yung sinabi ni Saldi, di ba? Pinauuwi na nga yan. Tagal nang pinauwi, hindi ginawa ng paraan ni Bongbong Marcos. Ngayon, gusto nilang pauwiin. Bakit? Kasi nasabi na eh. Anong sabi? Nakapangin siya rito. Kita mo nagbabago sila? Yes, kung magre-request sila gano'n. May invitation nga kami sa kanya eh. Could they also make of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar, na hindi sila mismo Kaya nga, nakausap, staff lang. that's all under consideration. Paggawa namin ng committee report, mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yun ang sinasabi ko sa kanya when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailan meron ka pinanghawakan na maililink mo yung pangalan at sa hawak mong dokumento. Kung wala, wag mo na lang sabihin. Okay. Pinky, sabi niya, kung wala kang hawak na, parang sinasabi niya kung wala kang hawak na ebidensya, wag mo na lang banggitin yung pangalan. Diba? Ganyan din naman yung ginagawa ni Ombudsman. Kung wala kang hawak na warrant of arrest, wag mo nang banggitin. Sabihin na, hindi, iba naman yun. Parehas din yun. Pag ginagawa sa inyo, ayaw nyo. Pero ito masasabi ko sa iyo, Pinky, relax ka lang. Kasi bakit? Part 1 yun. Ilalabas niya ng ebidensya. Tatandaan mo. Kung totoo yung sinasabi ni Saldi, and I believe, hindi man sakto yung pagkakasabi ni Saldi, hindi makakagalaw si Saldi at possibly mastermind talaga yan si Bongbong. Maraming hawak yan na ebidensya. Relax ka lang. Part 1 lang daw yan. May timing dyan. Mamaya ilabas sa rally. Kung ako nga kay Tambi, ilalaglag siya ni Bongbong Marcos. Ito opinion ko.
Pero tong opinion ko, hindi ko pinulot sa puwet. Okay? Kasi meron akong nakakausap na grupo na nilalaglag si Tambi. Atin lang, huwag nyo ikakalat. Atin lang yan. At tong grupo na ito, grupo ng mahal na mahal si Bongbong. Okay? So, I therefore conclude, in my opinion, ilalaglag talaga to si Tambi. Ha? Kaya Tambi, magsalita ka na ngayon pa lang. Okay? Ituro mo yung mastermind. Mark my words. Maaalala nyo ko pag nangyari ito. Ilalaglag ni Bongbong si Tambi. Opinion lang yan. Pag nagkatotoo, tsamba, naiutot ko. At kahit pitpitin yung itlog ko, hindi ko sasabihin yung source ko. Pero pag napanood niya to, sasabihin nun, lintik ka. Kaya kaibigan natin yan. Pero magtataka ako, kaibigan ni si Bong. Ano to Bakit pinakulaglag sa si Tambi? Alam to ng ibang vloggers. Sabi ko lang po, ipapasampi na ba siya? Aabot ba Let's sa see. pagpapaaresto? Hindi. Invitation, in-invite na namin siya. So, sumisabi na. Yeah, pwede supina susunod. When is the next? Magsisynchronize kami sa schedule ng budget. And lalo kay Bernardo, gaano siya ka-credible? May mga binanggit siyang Well, bagay it's up to the DOJ. Ito, para si Gutesa, nagsalita siya under oath. So yun, valid yung kanya, subject to evaluation, subject to validation, using other pieces of evidence. Diba? Hindi kayo sir yung mga... Alam mo yung sinabi ni ni Tambi? Pakinggan nyo itong mabuti. Pakinggan niya. Pakingge. I-confirm lang niya yung sinabi ni Gutesa na bodyguard siya at nagkakatid nga ng pera sila kay Tambi. Papasok yan eh. Abangan sa part 2. Iko-confirm ang sinabi ni Gutesa. Uy! Binanggit like Senator Poe, Exciting. Ang dami nagme-message. Sabi nila. Magiging busy ang mga vloggers. Kawawa yung mga Ako ay nakikiramay doon sa mga trolls na mawawalan ng trabaho. At ako'y nakikiramay doon sa mga vloggers na hirap ng ipagtanggol ang magnanakaw. Good luck sa inyo. Andara, Secretary. Let's not go there yet. No? Tingnan natin. Kasi pag-aralan namin yung dokumento. So sir, si Bernardo yung important witness, hindi ho si sinabi ko. Sir, 60 po tayo, sir. Ayun na lang. Tawa na lang sagot ko. Thank you, sir. Sir, can we say na mahina yung pag-link niya kina Grace po, kila Mark Villar dahil puro staff? Basahin natin yung... Okay, next po tayo. Next topic. Ito, next abogado. Grabe si Saldico, no? Si Saldico, pinakain ng tae. Yung Pinklawan. Grabe kayo. Ang hirap ng posisyon ng Pinklawan ngayon. Tingnan mo, si Sara, sinabihan, kainin nyo tae ni Bongbong Marcos. Di ba tinain na nila si Bongbong? Oo, kinain pa. May inulit pa ni Saldi. Pinapakain niya ulit yung Pinklawan ng tae ni Bongbong. Sabi, we urge former Representative Saldico. Why? Meron ka ng driver. May papakilala ako sa iyo, driver Pogi. Bakit naman driver? Hindi. Kasi yung mga VIP kailangan naka-driver yan. Oo. Tsaka siyempre kung magna-driver kayong Pogi na. Sige. To return to the country and fully cooperate with the ongoing investigation into the anomalous flood control and other infrastructure projects. Totoo ba to, Hindi, nakuha ko lang ito eh. Totoo bang sinabi mo yan, De Lima? Kasi kung hindi, hindi, lusot ka. Pero kung sinabi mo yan, grabe eh. Talagang kinain mo na yung tayo ni Bongbong Marcos, Kayong Pinklawan, But kung totoo to, at sinabi nga to ni De Lima. De Lima. Kung nasabi nga ito ni De Lima, ito ang istorya ng Pink ngayon. Grabe yung nila. May napanood ako, sabi nung isang vlogger. Si vlogger interview at saka si interview sarcastic. Yan, pangalanan na lang natin ganun, si vlogger interview at si interview sarcastic. Ngayon. Ang posisyon nila, hindi namin pinagtatanggol si Bongbong Marcos. Pero ang tanong dito,
Yung binanggit ni Saldico, sinong makikinabang? Si Sara daw. Kasi pag pinag-resign, si Bongbong, papalit si Sara. Tingnan mo. Okay, let's assume hindi nga nila pinagtatanggol. Number 1, hindi nga nila pinagtatanggol si Bongbong Marcos. Number 2, inaamin nila na si Bongbong Marcos ay may kasalanan directly or indirectly. Maaring kung hindi man siya nakinabang, sobrang tanga niya na bakit niya hinayaan. So talaga namang involved daw si Bongbong Marcos. Pero, may pero makikinabang si Sara. Parang, ito ay ginagamit ng Duterte. At pinapalabas nila, kasalanan na naman ng Duterte, pamira. Pati yung pagnanakaw ni Bongbong Marcos, kasalanan ni Duterte. Pati yung ini-insert ni Bongbong, kasalanan ni Duterte. Pambira, kawawa naman yung matanda doon. Nananahimik na, giniginawan lamig-lamig sa dahig. Tapos yung isa nagnanakaw, kasalanan na naman ni PRRD. Yan ang istorya ng Pink ngayon. Hirap ng kalagayan nila. They are forced to eat Bongbong Marcos shit. Di mura yun, ha? Tae pong ibig sabihin nun. Puwersado silang kainin ang tae ni Bongbong Marcos. It's because they don't want Sara to be the president. Ang punto ko dito, maaring halimbawa lang, for discussion purposes, maaring nagsisinungaling si Saldico. Maaring, kasi sa kanila kini-question nila yung timing. Saka siya nagsalita kung kailan mag-rally ng 3 days. May kamay dito ang Duterte. Ganun ang ano nila. Pero hindi kami nag-aabogado kay Marcos. Ganun. Pero pag tiningnan ninyo, may kasabihan. Nakasulat sa libro. The book of all books. The book of books. Ano ang laman ng puso, yun ang nilalabas ng bibig. Tingnan mo ang Pink Lawan. They are not concerned matumbok ang mastermind. Dapat yan, kung may lumalabas na katotohanan, or kahit kasinungalingan, pero meron ng lumalabas na nagtuturo na kung i-connect mo, very possible, kasi sino ba talaga ang may kapangyarihang humawak ng perang may command? Instead na titingnan nila doon, maging happy sila, totoo man or hindi, at least may lumalabas na umaandar na yung ebidensya, napupunta na sa mastermind, nakatingin pa rin sila sa pag-upo ni BP Sara. The abundance of the heart, the mouth speaks. Pink, hindi kayo concern sa taong bayan. Ang concern nyo lang, hindi makaupo ang Duterte. Yan na yun. Huwag nyo na kaming paikot-ikutin. Mas gugustuhin nyo pang makalusot ang magnanakaw kaysa makaupo si BP Sara. Kaya masaktan na po yung mga kaibigan nating Pink. But that is the truth. Nothing but the truth. Masakit? Pero yan kayo. Tingnan nyo boses nyo. Tingnan nyo tono nyo. Hindi na kayo tumitingin sa katotohanan. Ang tinitingnan nyo lang, hindi dapat makaupo si Sara. Mga buwisit kayo. Yan ang tono. Ngayon gusto nyong pauwiin. Gusto ko lang himayin itong video ni Bongbong Marcos, ha. Gusto kong bigyan ng komentaryo. Pakinggan po natin. Former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in Ano ba talaga Bongbong Marcos? Tinatanong dito. Meron kasi siya pinakitang listahan. Madami daw 'yun ng mga mambabatas from Senate tsaka Congress lower house. Tanong, andun ba sa listahan si Tambi? Hindi siya makasagot. in the Senate. So I don't know. We don't. Ano? Talagang Dito pa lang, alam mo si Bongbong Marcos pag natataranta, no? Kaya ito hindi pinagsasalita. May kakilala ako, hindi ko nasasabihin kung sino. Pero dating may command kay Bongbong Marcos. Talagang hindi nila ito pinagsasalita.
Kailangan may magsasalita in behalf of him. Alam nyo na, kilala nyo na siguro kung sino yun. Ha? Pag nagsalita talaga to, wala talaga. Mabubuking at mababuking ito eh. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, you know, we don't file cases for optics. You don't file cases for optics. You file cases for narrative. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many, many suggestions of who else we should file cases against. Ito, tinatakpan niya obviously yung pinsan niya. Okay? But until when? Kasi tatandaan po natin, pag alam nila yung barko lulubog na, kanya-kanyang ligtasan lang yan. Nagtutulungan lang yan kasi yung pumapasok na tubig sa barko, paunti-unti pa lang. Pero pag talagang alanganin na at kulang sa salbabida, kukuhanin yung salbabida mo, Tambi. Kaya ikaw, Tambi, unahan mo to. Trust us. Ilalaglag ka nito. Kung nilaglag nito, yung nagpakulong sa tatay niya, kung nilaglag nito, yung nagbalik sa kanya bilang presidente, sino ka? Pinsang ka lang. Kung yung pangarap niya, ipinagpalit niya, itrinaydor niya, ikaw pa, Tambi, unahan mo na. Pag ikaw na unahan nitong ilaglag, tapos ka. Maniwala ka, Tambi, hindi ka na makakabawi. Kahit anong sabihin mong palusot, di ka na makakabawi. So, unahan mo na. Alam na ng taong bayan, this is public knowledge. Alam na naman ng taong bayan kung sino. Hindi naman kinokontrol lang nila yung media, but yung karamihan ng taong bayan, alam na kung sinong mastermind. Kaya para mabawasan yung iyong magiging kapahamakan dito sa nangyaring ito, unahan mo na ito. Pero ito, gustong-gusto talagang nagkakampihan yung magpinsan. So, alam mo, wala talagang patutunguhan yung investigasyon. Okay. Kaya yung rally, 3 days yun eh. To give them time. Hindi magiging successful yung rally kung talagang kayo ay seryoso sa investigasyon. Pero kung nakikita nilang ganyang takipan, it's almost, in my opinion, this is almost sure Bongbong Marcos is one of the masterminds. Isipin ninyo yung mga congressman na nasa listahan. Yung pinsan niya wala. Ganon? Ganon kalinis yung pinsan mo? Ganon katanga? Nagnanakaw yung nasa ilalim niya, siya hindi. Gising, Tambi. Pero ako, kaya critical po yung critical po yung rally. Pag lumakas talaga at dumami yung nagrarally, up to the 3rd day, mag-uunahan na lang. You will see vloggers na babaligtad. You will see politicians na babaligtad. And one of the cousins, itong magpinsan na ito, isa dyan, maglalaglagan na. Pag talagang, kaya very important yung rally. Ha? Let's do it peacefully, pero let's attend. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.